Okay, isang papagpalang araw mga kateknisyan, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na CRT TV. Ito po ay Sharp, pero ang kanyang board po nito ay pinalitan na ng universal na board, ang China. So, bale, ito po ay back job po natin. Ang unang issue po nito ay wala po siyang power. So, ngayon nung naayos na natin, ay na-release na natin sa may-ari. Tapos, mga 1 week lang. So, after 1 week lang ay nagkaroon ng ng ganitong picture. Ayan. Kung mapansin natin sa taas, ayan. Kapag ang issue po nito ay ngayon ay kapag uminit siya, bale nagkakaroon ng dito. Parang ayan, kung mapansin nyo, parang papel, parang may tupi. Ayan. Parang may tupi siya. Ayan, kung mapansin nyo. Tapos habang umiinit pa or tumatagal na ginagamit ay mas lalo pa siyang lumalaki. So yun po ang issue nito. So sa palagay ko sa vertical section ito, kaya halugugin natin ang kanyang vertical section, mga parts niya. Kung hindi sa kapasitor, sa sa resistor, minsan nasa diode nga. Bale, ang observation natin dito or sa experience pala natin ay kapag sa unang bukas, kapag mayroong ganito na, ay madalas nito ay kapasitor. Pero kapag sa unang bukas ay normal, tapos pag uminit ay mayroong ganitong parang double image siya, parang nagtupi siya, parang papel na tumupi. So ang experience natin dito ay resistor. So alamin natin kung anong value ng resistor nito. Okay, so samahan nyo po ako at buksan po natin at subukan po nating ayusin. Dito po, nabuksan na natin. So ito ang kanyang board. Bale, napalitan na ito ng universal board. So dito tayo mag troubleshoot sa kanyang vertical section. Nandito po na side. So ito ang kanyang vertical. So ito ang kanyang vertical IC. So dito tayo mag troubleshoot sa mga resistor muna. Dito banda, ayan, dito. So ipang check natin yan. Okay, ito na hang na natin yung mga resistor. So ito na to, bali ang value nito ay nasa 82K. Ayan. Itong isa naman ay 47K. 47 o 470. Ayun, so 47K. Ito 47K. Yan po ang value niya. Ito naman ay 8.2. Ito 8.2K. Tapos itong isa ay 47K. Ito namang kasunod ay 12K. Ito 12K. Tapos ito naman ang 220 ohms. So bali 4, 5, 6 na resistor ang i-check natin ngayon. So ulitin ko lang, ang value nito ay 82K. Ito naman 47K. Ito ay 8.2K. Ito 47K. Ito naman ay 12K. Ito naman ay 220 ohms. Ayan. So i-check natin yan.
Ayan. So dito tayo, calibrate muna natin ang tester. Ayan. 0.2. So ngayon dito tayo sa 82K. Check natin. Ayun, 86.6. So change value na. Dito tayo sa 47K. Tingnan natin. Ayun, 50K na siya. 50K na. Ito naman na 8.2K. 8.2K. Ayun, nasa 11.6K na. Ito namang 47K uli. Ayan. Ayun, nasa 67K na siya. Kasunod, ito tayo sa 12K. Tingnan natin. Ayun, at sa 13K na siya. Itong 220 ohms, check natin kung ilang ohms ito. Parang change value na lahat ng resistor. Check natin. Ayun, 330 ohms yata to. Tama nga, 330 ohms. Pero change value na rin siya. Naulit ko, yung 220 ohms kanina na sinabi ko ay 330 ohms pala siya. So ang value niya ay 346. So change value na lahat. So halos lahat change value na. So ngayon pampalitan natin lahat ito para sigurado na. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 na resistor. 6 na resistor. Ito i-check natin itong ano na to para mas matest natin yung tester natin kung talagang accurate itong mga resistor na to. I-check natin to. Ito i-check natin itong ano na to, resistor na to na hinang natin kasi parang nakakaduda yung tester natin eh. Biruin mo buwan naman lahat ng ano resistor sa vertical ay change value. So ito ay 1K. Hindi ma-focus. Dahil lang. Yan. So ito na to 1K, tapos 10K, 10K, 100, 100. So yan po ang kanyang value. 1K, 10K, 10K, 100, 100 ohms. 1K, 10K, 10K, 100 ohms, 100 ohms. Ayun. So check natin yan kung accurate nga ang tester natin. So dito tayo sa 1K. So 1K. Ayan. So 0.98K. So ang tester kasi nito, ang pinaka-accurate na reading nito ay kung halimbawa 1K ang kanyang ano value ng resistor, medyo mababa siya ng 1 point. Hindi, basta point lang ang pinakababa. 0.1 o 0.1 ang mababa sa kanya. So kumbaga pag nag 10K ay minsan pag accurate yung resistor ay 9.9 ganon, so, 9 point something. So ngayon dito tayo sa 1K, bale yan o 90.989K. Yan, dito tayo sa 10K. Ayan, 9.87K, 9.87K.
Sa 10K uli. So ito yung saktong value. Yan, 9.9. 9.9K. 9.94K. Ito naman ay 100 ohms. So pag tinest natin ay 99 ohms. So yan ang saktong reading. Kasi itong tester na to, ang reading niya sa tamang sukat ng resistor ay kumbaga mababa siya ng 0.1. Ganon. So ito pag binalik natin ulit dito, balik tayo sa vertical, itong 82K ay naging 86K. Itong 47K ay naging 50K. Ito naman na 8.2K naging 11.6. So lahat change value na talaga to. Itong 47K uli naging 67K. Itong 12K ay naging 13K. So ito medyo okay pa naman to, pero palitan na lang natin yan. Itong 330 ohms naman ay naging 340 lang 345 ohms. So malayo ang mga balyo. Pero sa nasubok ko dito, nakasubok ako nito na ganun din ang trouble, merong parang puti sa taas na parang putol ang ano, pang nagpe-fade yung ulo ng tao kapag dumaan sa screen. Ibig sabihin ay abnormal. So ang na-experience ko dito ay itong 330 ohms. Minsan meron akong na troubleshoot na 12K ganun. So basta pag ditong sa resistor lang talaga sa vertical na yung section, dapat i-check mo lahat. Okay, sige, pangpalitan natin yan. Ito na po, na pangpalitan na natin. Ayan. Ayan. So bali 6 na piraso yan. Ito yung mga luma. Ayan. So ngayon itesting na natin to at ibabad natin. Painitin natin kung lalabas pa yung guhit niya. Ito, testing na natin. Saksak natin. Power on. At wala. Maluwag pala yung saksakan. Ayan. So wala na siyang ano. So pero obserbaran pa natin ito. Wala na siyang, ayan, lumiit po ang kanyang picture kasi nga may mga change value yun kanina. Kaya kung mapansin nyo, ayan o, kasi nung unang ayos ko nito ay kumbaga nag-expand yung kanyang picture. So ngayon lakihan ko muna siya para mapuno, kasi hanggang dito na lang yung picture o. So dahil sa mga change value na yun ay lumaki yung picture nung unang ayos natin, tapos na-adjust natin sa service mode. So habang ginagamit ng may-ari, ayun, tumagal ang kanyang habang tumatagal ay nagkakaroon siya ng guhit dito sa taas. So bali i-adjust ko muna to, lakihan po natin ang picture. Ito po, na-adjust na natin ang kanyang picture. So puno na siya. So ngayon, obserbaran natin ito mga 30 minutes. Tapos kung lumabas uli, maaaring may problema pa. So sige, obserbaran ko muna ito. So ito na, bali matagal na nating obserbaran. So wala na, malinis na siya. So ayan, so clear na siya. Okay, sige, hanggang dito na lang video natin. God bless po sa inyong lahat.